Meron lang tayong sasagutin. Babatiin ko muna. Shoutout kay XO na MCGI Defender. Anyan ba si Tachi? Tachi! Napakinggan mo ba yung usapan namin ni XO? Lagi daw siya nakikinig dito sa Broccoli TV. Ay, oo naman. Sino ba Sabi yung ni XO? Exo, Hindi ko lalin. yung call center agent. Okay. Tapos? Sabi ni Exo, lahat ng mga panelists sa Broccoli TV podcast, mga bayad. Kay siya, mga bayad. Sana all. mga, sana all. Bintangero, no? Wala naman siyang proof. Send mo yung proof. I-post mo sa Facebook na kami ay nagpapabayad. Sino daw nagbabayad? Chi. Walang maipakita si Exo na na binabayaran mo daw kami. Wala. Ako pa nga nililibre nila. Pag nakikita-kita. Tapos yung paksa kagabi, yung paksa kagabi about doon sa Acts 1347, kinuha lang nila sa chat GPT. Ay, oo. Google. Opo. Yun pala yung bintang sa atin. Dark Knight. Chinat GPT mo lang daw. Kaya tayo, kinakansyawan tayo daw ay iglesia ng Google. Dahil daw may binanggit si Dark Knight na kahit nga i-google mo yan o chat GPT, ang lalabas si Kristo yang nasa gawa, yung ilaw. Ikaw ay maging ilaw. Diba? Pero hindi ko alam kay Dark Knight ang ina-explain ko, di ba ina-explain ko naman na you can use chat GPT and Google, but use it wisely kasi hindi naman dyan lahat tama. Narinig mo ba yun? Sinabi ko yun eh. Sa Kasi kanila, demonized. Di mo naman kasi alam, kasi di ba, sa panahon ngayon, may AI. May nauso na yung AI, artificial intelligence. Siyempre, hindi mo naman alam kung factual ba yan. Kaya kailangan i-utilize natin yung AI wisely. Di ba may tamang paggamit ng lahat naman eh. Example nga ni Bes yan, yung kutsilyo eh. May tamang paggamit ng kutsilyo. May tamang paggamit ng AI. Pag gagamitin mo sa masama para manira, etc. Yun ang masama. Yung paggamit. So, kung gagamitin natin yung kahit yung Biblia, kung gagamitin mo sa panloloko, doon nagiging masama. Diba? Sige sis. Alam mo, kahit gamitin naman yung Google tsaka yung chat GPT, nabigyan naman ng magandang justification ng dalawa kahapon. Ang linaw ng pagkaka-explain, tsaka for your information, no, yun ay tinatawag na research kung gumamit man ng Google. So it's okay to research. Bakit ka mo? Kaya nga binibigay na sa online lahat eh. Lahat nandun na. Babasahin mo na lang. Anong gusto nila? Manual na Bible. Walang masamang mag-Google, walang masamang mag-GPT. Sa mga corporate offices, ginagamit namin yun for research. Yun. Baka nananatili lang silang mga, ayoko mag-ad hominem pero mga old-fashioned, ganyan. Ayoko sabihing BO. Pero mga old-fashioned silang mag-research, tayo, nandun na tayo sa modern. And it's faster, it's more accurate, nabigyan ng magandang explanation kahapon, at saka mas tama kaysa sa explanation nila. Yun lang gusto kong idagdag. Wala namang masama eh. Ganun ang paggamit ng Google. Pakisabi kay Then kay sino naman yan. Oo, galit na galit. Ayun. Si XO. Oy, XO. Ikaw nga dito, makit ka. Puro ay TikTok. Meron na kayong local dyan. Bira, iba diwa nyo. Local lang daw. Sabi ni Melona. Oo nga eh. Iba diwa. May local kayo dyan na nagpapatanong ng tayeteng. So, ayan. So, sabi mo bang sa dami na info dito, sabi mo bang hindi nakakatulong? Nakatulong yan. Kasi nagre-rely sila sa sugo. Si Bes. Infallible. Hindi nagkakamali. Kaya ang paliwanag ni Totoy sa gawa, ang ilaw doon si Pablo. Pero yung sa Isaias, ang ilaw doon si Kristo. XO.
Good evening sa'yo, nakikinig sa EXO. So, kaya lang tayo napunta dito guys, kasi nga, itong si EXO, taga TikTok, sabi niya, tayo daw ay puro ChatGPT. Iglesia daw tayo ng ChatGPT at Google. Pero, can you say, EXO, na never nangopya ang MCGI? Yan dami nating napakita na sa kanya. 'Di ba? Kopya-kopya rin. Oh, never ba kayo nag-Google? Naalala mo yung Big Bang Theory? Yung a large quantity of nothing? Saan yun nakuha yun? Oh, makita nga natin. So, ang source nyo is spotlights.com. Oh. So, dapat sana nasa.com. Yung talagang mga scientists. Gumawa kayo dito. Wala na nga tong sinearch ko to spotlights.com. Wala na eh. So, hindi siya trusted. So, yan ba ginugol nyo? I'm sure ginugol nyo yan. At yan ang lumabas. Napabor sa inyo. So, wag ganun. Puro kayo yabang. Kayo rin pala. Ganon. So, marami na nagsako sa'yo dito, EXO. Kung nandiyan ka, lagi daw siya nakikinig eh. Umakit ka dito. Sige. At hinahamon ni Totoy Bibo si Inok. Brad, sino ba to? Chi, anya ka pa ba? Narinig mo yan? Ay, oo naman. Tinig, saksing buhay ako. Inaasar niya. Talaga itong sina Mang Vicente Sevilla, hinahamon niya si Enoch. Oo. Yan ba yung, sabi niya? Yan ba yung sinako ko? Parang ganun. Oo. Wala daw sense si Enoch, sabi niya. Sabi ko, Chi, tawagan mo si Enoch, chat mo. Magdebate sila. Papuntahin natin dito si Totoy Bibo. Totoy Bibo, hindi ka ba nagpapasalamat sa akin na nalaman mo na may pulong-pulong isla sa Mediterranean Sea? Hindi na ituro sa'yo ng Ay, yan nga daw. Yan daw ang topic nyo. Pilipinos daw yan. Sabi ko, sige mamaya akit ka 9 o'clock. Ay, hindi, patulog na ako nun, sabi niya. Kakainis. Inagawan pa ni Bes si San Pablo bago magsisigaw yung mga hentil sa Diyos. Magpuri sa Diyos. Inunahan nyo pa. Inagawan nyo pa yung mga gentle sa mga isla ng mga Creta. Oo. Yun lang. Toy, puro kayabang. Sige. Ayun, about yung using Google, merong isang instances na buhay pa si Brad Eli na may nagtanong sa kanya, yung ipinahiya daw niya na isang atheist. Si Jerome? Yung Atheist Society of Nasugbo, Batangas ba yun? Jerome. Live yun. Ipinahiya daw niya na, kasi daw sinabihan daw siyang ogag sa FB. Ayun, nag-research sa Google ang MCGI nun eh. Yung kay Tacitus, yung coins na kay Tacitus na may nakuwang coins na merong mukha ni Pontius Pilate. Nag-Google sila na kung totoo nga daw ba na si Pontius Pilate ay naging curator ng Roman Empire on this particular date. Nag-Google sila nun eh. Saka yung yung hoax yung Neanderthal man ba yon or yung missing link. Ayun, galing din sa Google yon, yung biggest hoax of the 21st century ba yon? Hoax. Piltdown man. Oo, yun ba yun? Piltdown man. Oo. Ayun, nag-Google din sila nun ang MCGI. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi nag-Google ang MCGI basta sa mga ganyang information. Correct. Sige, Brad. Naalala ko lang. Tama, Pix. Brad Lon, ano tong pinost mong evidences? Isa din yan sa mga palaging kinukot ni Bes to prove that walang alien. Walang alien. Galing kay Dr. Ross. Walang alien yung Hugh Ross, Dr. Hugh Ross. Yung yan, tsaka yung isa na sinasabi mo na a huge quantity of nothing decided to pack themselves. Kumbaga, galing yon sa mga apologetic
website na anti-science, anti-Big Bang, May bias. anti-evolution. Oo, yan. Yung kagaya nito, si Hugh Ross, ganun din yan. Si Hugh Ross, kung issue search yan, ano yan, apologies yan. Apologies. Although may pagka may ano yan degree weird. Weird. Marami nga nagdidebunk din dyan na Conspiracy iba-ibang theories. Kumbaga, hindi natin sinasabi na hindi totoo yung kanyang degree kasi may degree siya na astrophysicist yata siya, ganon. Pero ang problema kasi, ang fallacy kasi dyan, meron kasi yung tawag na argument from authority. Hindi porket may graduate ka ng ganitong klaseng authority ka na kasi hindi naman science doesn't work that way. Alam naman natin sa science merong mga peer review dyan, merong scientific method, merong verifiability, falsifiability, mga ganon. So hindi pwede na halimbawa ako ay graduate ng ganitong kurso therefore ako ang tama, hindi. It doesn't follow that like that. Kasi mismo nga sa mga scientists mismo, sila nga din mismo ay nagdidebangkan sa isa't isa sa pamamagitan ng yan sa scientific method dahil brutal yan hindi na makakalusot kung gano'n. Yun ang masabi ko dyan, Bor. Po. Ngayong anday ko ng pinag-aaralan, umalis na ako sa MCGI, anday ko ng nakikitang fallacies kay Bes. Kaya asar na asar ako pag nakikinig sa kanya. Yung kala mo ang galing-galing pero fallacy. Pag marami kang fallacies sa argument mo, ano ba tawag doon? Parang wala kang kwentang kausap or di mo alam sinasabi mo. Ang ganun di ba? Hindi logical. Hindi ka reliable. Hindi reliable, hindi ka logical. Oo. Daming tinatamaan. Hindi na kasi siya makakalusot ngayon dahil ngayon broccoli unlike noon mga siguro 30 years ago ganun. Walang internet. Hindi pa ganito katindi hindi pa ganito katindi ang internet. Kung may internet man mahina at yung Google hindi pa ka-use. Ngayon kasi magsalita ka, isang Google lang, wala na matitipang ka na agad kaso noon, si Bes lang yung mahilig magbasa, mahilig kung magsalita man siya ng mga, sabihin natin palpak, sa science, sa mga knowledge, hindi siya ma-check dahil karamihan naman ng mga tao, hindi naman nagbabasa, no? Ganun ang masabi ko. Sige, Chi. At saka ang isa pa, hindi ko mapapalagpas kay X sinasabi niya na bayad daw lahat ng mga nagsasalita dito sa Broccoli TV podcast. Ang hamon ko kina XO ay ito. Without the use of AI, ChatGPT, or Google, patunayan niya na lahat kami dito na nagsasalita, including me, binayaran kami ni Broccoli. XO? Pag hindi mo napatunayan, aaminin mo na ang MCGI that you are representing ay sa demonyo. Go! Grabe naman. 8.44 agad. Brox, pakitransfer yung bayad ko. Pakitransfer na. Meron daw tayong dito, kinikita. Ako po, meron. Sila po wala. Kasi, kami na effort dito, kuryente, etc. And kung alam mo lang kung magkano, Brad, baka matawa ka. It's not worth it. Anyway, tinanong ko si Totoy, ikaw ba, Toy? Ang topic mo, MCGI, di ba? Kumita ka ba dito sa TikTok? Oo. Nung may nagbigay sa akin. Di ba, Chi? Umamin siya. So sabi ko, puro ka fallacy. Nagtuturo ka sa iba, kayo kumikita niyan. Yung palang kasama mo dyan, kumikita rin. At anong masama kung kumita? Di nakapambili na pang grocery, napakain niya yung anak niya. As a good person, hindi mo yun titignan. Sabi ko, nangi-strawman ka. Hindi niya yata alam strawman. I-search mo, strawman fallacy. Wala hanggang sa umalis na lang ako Buisit lang ako.